Praise God. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. At sabi mo lang sa katabi mo, si Lord hindi nagkulang sa'yo. Amen? Ang ating Panginoon ay hindi po nagkulang at kahit kailan, hindi po magkukulang sa bawat sa atin. Amen? Hallelujah. Nararanasan po ba natin iyan? Nararanasan mo ba ang kabutihan ng Diyos at hindi pagkukulang ng Panginoon sa ating buhay? Na kahit tayo po madalas, marami tayong mga pagkukulang, marami tayong mga pagkakamali, marami po tayong mga sablay sa ating mga buhay. Pero si Lord, nananatili po siyang Diyos. Nananatili siyang Panginoon. Amen? Hallelujah. Hayaan lang po natin na si Lord ay maghari. Ibig sabihin, pag maghari, hayaan mo siya sa buhay mo. Amen? Siya yung nasusunod sa ating mga buhay. Amen po. Thank you po, Lord. Praise God. Asan sila dyan? Opo. Iurungan natin ito. Sister Angie, pwede ba pasuyo tanggalin? Tanggalin natin yung mga harang. Thank you po, Lord. So, hindi, tatanggalin. Shalom po sa lahat. Batiin mo lang ang katabi mo. Shalom sa iyo, kapatid. Hallelujah. Pwede bang ngitian mo lang siya? Kahit na mainit ang ating panahon ngayon. Hallelujah. Ngiti-ngiti. Amen. Bawal lang mainit ang ulo. Bawal lang nakasimangot. Bawal lang galit. Amen. Kasi mainit ngayon. At kung sasabayan po natin yung init, ay talagang mag-iinit ang ulo. Pero si Lord, hallelujah, salamat sa Panginoon dahil anumang pong weather, anumang panahon, si Lord nananatili pong mabuti. Amen. Shalom po sa lahat, maging sa lahat po ng mga naka-join po sa atin online. Thank you po, Lord. So last Sunday, tinuro ng Lord sa atin that we must have a mind of Christ. Amen. Sabihin mo nga, mind of Christ. Na kung saan nagkakaroon po tayo, we have the ability na magkaroon ng supernatural capacity na hindi po kayang arukin ng normal na isipan ng isang tao. Amen? Kundi ang makakagawa lang ay walang iba, kundi kapag nasa iyo ang mind ng ating Panginoon. Kaya sinasabi sa word ng Lord that we should set our hearts and, mind on things above. No, kasama talaga itong mind po natin. Kaya sabihin mo sa sarili mo, hoy. Gisingin mo yung mind mo. No, magdeklara ka, I declare mind of Christ sa akin. In Jesus' name. Thank you po, Lord. So the title of our message today, sabi po, the season of supernatural exploits. Pastora, ano ba yan? Puro krisis na nga nangyayari ngayon. Nagdeklara na nga na puro krisis. It's about time na kung saan krisis nga nangyayari. Pero ikaw na anak ng Diyos, ikaw na Kristiyano, ikaw na merong Diyos na buhay, kapatid, you can perform supernatural. Amen? Kasi nasa iyo si Lord. Hindi po sa pamamagitan natin, hindi sa galing natin, hindi sa talino natin, hindi po sa pinag-aralan natin, kundi dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil sa kung sino ang meron tayo, sino na sa atin. Amen. Kapatid, wag po tayo sumabay doon sa sasabihin natin, krisis na, walang pag-asa, ang hirap ng buhay. Ang hirap ng ganito, ang hirap ng ganyan, ang taas ng ganito, ang taas ng ganyan, pero kain ka ng kain. No, parang ang daming tao, no, ang daming nirereklamo, ang daming mga sinasabi, ang taas ng ganito, ang taas ng ganyan, pero makikita mo nasa mall. Lahat mga nasa mall. Kailan lang po no isang araw dahil may inaasikaso po kami. Nasa SM kami, SM Taytay. Sarado pa ang mga SM kasi po, nag-i-start ang mall ngayon ay 11. Dati, ano ba dati? 10 o 9? 10. Ngayon, 11 po. Naku po, makita mo yung mga tao sa labas.
Mga 9 pasado pa lang, ang dami na pong tao. Pero pinapapasok po nila kapag ang inaasikaso mo, bangko. Halimbawa, BDO, o kung ano mang merong bangko sa loob ng mall. Pinapapasok po nila kaagad. No? Pero kapag kung ano, wala kang ano po, hindi ka papapasukin, ang higpit. Nakaranas kami, dumaan pa kami dun sa personnel na private lang po kasi nga hindi ka talaga pwedeng pumasok talaga sarado tapos meron ka lang dadaanan sa mall kasi mga nakasara pa, no? Ang hirap, 11 po nagbubukas pero sabi ko, grabe no, pastor, tignan mo, yung mga tao sa labas naghihintay na ang haba sa SM Taytay. Tapos nung binuksan na po, ang daming tao parang Divisoria. Ang daming tao. Tapos sasabihin ng maraming tao, ang hirap ng buhay, ang hirap ng ganito, ang hirap ng ganyan, ang hirap ng ganyan, taasan ng ganyan. Kapatid, ikaw na may Diyos, i-enjoy mo yung buhay na binigay ng Lord sa iyo. Because you are blessed. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. Pinagpala ka kung ikaw nagtatrabaho, you are blessed. Amen. Pinagpala ka ng Diyos kung ikaw ay may trabaho. Lagi mo ipagpasalamat sa Diyos yan. May trabaho ako, thank you po Lord. May negosyo ako, kahit sabihin mo na, maliit pa lang ito, pastora. Ipagpasalamat mo sa Panginoon yan. Meron kang buko. Ay, buko. Meron kang negosyo. Amen. Naalala ko tuloy sila Israel. Dako po, kahapon, may mga nagbabalibol, training. Morning, gumising ng maaga, nagpaano na sa daddy niya, nagpalamig. Laki ng kinita. Tapos, biglang nabalitaan after nung volleyball, may sumunod ulit. Sige, naglabas ulit. Ma'am, parang, ewan ko kung mga liga yun. Sabi, Daddy, naka-uniform daw yung mga naglalaro. At marami daw nanonood. Labas ulit siya ng palamig niya. Di ulit siya. Nakadalawang batch na siya. Naku, ang daming kinita. Uy, mag-tights ka. Nag-iipon kasi siya ng pang, nila ni Ahaba, pang bike nila. Ang daming kinita. Biruin mo, sabi ko, ilan lang naman yung mga naglalarong yun, pero tignan mo, may mga pera din pala to. Kapatid, kung ano meron ka, binigay ng Diyos, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Amen? Hallelujah, kahit na sabihin mo, 500 na lang ang hawak mo, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Amen? Pwede ba sabihin mo lang, thank you po, Lord. No? It's about time, and this is the season of supernatural exploits. Ito na yung season for supernatural now. Kapatid, I believe, ini-increase ng Lord yung ating faith. Amen? Ini-increase ng Lord. Nile-level up ng Panginoon yung ating pananampalataya. Amen? Kung dumadaan tayo ngayon sa panahon na ito na parang ang hihirap ng mga nangyayari. Parang sinasabi, kailangan marami kang pera, kailangan marami kasi at ang mahal na ng bilihin. Kapatid, ang totoo, kahit mahal ang bilihin, nakakabili ka pa din. Tama, nakakabili ka pa rin ng bigas. Sa amin po, minsan ang bigas, 75, 1 kilo. Sabi ko, totoo ba yan, Israel? Totoo. Tapos, nung kahapon, pinabili ko ulit si Israel, naging 65. Sabi ko, praise God. Pero may kaduktong, sabi ni Israel, pero mami, tomorrow daw, it's 70 na daw. Uy, sabi bukas daw, inanuhan na siya. Anong tawag doon? Inabisuhan na siya na bukas 70 na. Sa palengke na lang muna tayo bibili. Pero alam mo, sa totoong buhay, nakakakain pa po tayo. Salamat sa Diyos. Amen. Totoo, kain nga tayo ng kain. Ipagpapasalamat natin yan sa Panginoon. Lalo na ikaw na anak ng Diyos. Amen. Season mo to na para ma-display mo, mapakita mo, kung sino si Lord sa buhay mo. The season of supernatural exploits. Basahin po natin, Daniel 11:32, 1-3 fire.
But the people that do know their God shall be strong and do exploits. Hallelujah. Sa iba, greater exploits. Sabi dito sa Daniel, the people that do know their God. Yung mga tao na kilala nila ang Diyos. Kilala nila yung kanilang pinaglilingkuran. Katulad nila Daniel and his friends. Katulad mo, nakilala mo ang Diyos. Alam mo kung sino ang nasa iyo. Kapatid, ang sabi dito, shall be strong and do exploits. Ang mararanasan mo ay matitinding mga bagay. At yung mga tao daw na iyo, nakilala ang Panginoon, ay matitindi. Matitibay. Malalakas. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Na sa kabila ng may problema, matatag ka. Sa kabila ng may pagsubok, may mga pagsubok, kapatid, you can do exploits, supernatural exploits. Amen? Hallelujah. Sabi dito, spiritual identity and intimacy. Ito yung bagay na kung saan dapat makita ng Lord sa atin. For us to experience yung supernatural exploits, yung matitinding bagay na naranasan, parang kung titignan po natin, nilagay ko itong mga hall of faith or man and woman of faith na binanggit in Hebrews. No? Makikita natin yung mga taong iyan na ginamit ng Diyos ng napakatindi, naging model ng kanilang pananampalataya sa Lord. At sa panahon na ito, kapatid, ikaw naman ang tinatawag ng Diyos. Spiritual identity and intimacy. Sabi mo lang, intimacy. Napakahalaga na kilala mo ang Diyos kasi sabi dito sa Daniel, the people that do know their God. Amen. Napakahalaga na dapat kilala mo ang Diyos at hindi lang kilala ang Panginoon, kundi may malalim po tayong relasyon sa Diyos. Exploits are not for the religious, but for those who have a deep, personal relationship with God. Hindi po ito yung sasabihin mo, magiging matindi kang Kristiyano, makakaranas ka ng supernatural, makakaranas ka ng mga signs and wonders dahil sa pagiging reliyoso mo. Hindi po. Dahil sa ikaw ay umaaten. Hindi po. Dahil sa ikaw ay nagpapapako sa krus. O dahil sa ikaw ay nagpipinitensya. Hindi po dyan. Sabi daw po, for those who have a deep, personal relationship with God. Unang-una, dapat alam mo yung identity mo. Alam mo sarili mo, kilala mo kung sino nasa iyo. Meron kang malalim na relasyon sa Diyos. Ulitin natin, sabi sa Daniel, but the people that do know, sabi mo nga, know. In Hebrew word ng know, yada. Napag-aralan natin yan, di ba? Yada. Na ang ibig sabihin po sa kanila, sa Jewish tradition, pag sinabi nilang, I know you, ibig sabihin, meron silang malalim na relasyon doon. Kaya hindi po nila basta-basta ginagamit na yung sasabihin nilang, I know you. Ganon katindi yung kanilang meaning doon sa yada or no. Na kung saan pag sinabi nilang, I know you, meron kang malalim na relasyon. Kaya ibig sabihin, yung mga taong may malalim na relasyon sa Diyos, hindi lang yung no na alam natin na ano tawag doon, yung kilala mo lang sa pangalan, acquaintance. Hindi lang yung kilala mo lang ang Diyos, may Diyos, kilala mo lang na may Panginoon. Hindi yung kilala mo lang, nabasa mo kasi God. Yan yung nabasa ko sa Bible, God. Hindi. People that do know their God. Ibig sabihin, yung mga tao na intimate o may malalim na relasyon sa Diyos, ano sabi? Shall be strong and do mighty exploits. Kaya sinasabi, exploits are not for religious, but for those who have a deep relationship with God. Kaya napaka-importante, kailangan may malalim kang relasyon sa Diyos.
Hindi lang po may relasyon, malalim na relasyon, personal na relasyon sa Diyos. Knowing God's character, ang ganda po, removes the fear of man and the fear of failure. Kapag meron ka daw karakter ng ating Panginoon, alam mo, inaalam mo, o inanaasa mo din na magkaroon ka ng karakter ng Diyos o meron ka ng karakter ng ating Panginoon, sabi, inaalis yung takot sa tao. Inaalis yung takot sa pagkakamali. Inaalis yung takot para doon sa mga hindi magagandang bagay. Yung failure. Dati ganyan tayo. Pag pinag-opening prayer nga lang eh. Di ba? Parang, sila na lang po. Takot na takot ka. Di ba? Dati parang ganun, takot na takot tayo. Kung ano sasabihin ng tao, kung ano sasabihin ng ibang tao, kung ano sasabihin ng marami. Baka magkamali tayo. But if you know God's character and you have God's character in your lives, kapatid, yung takot na nilalagay ng mundo sa'yo, inaalis nito. Bakit? Mas nangingibabaw yung karakter ng Lord sa buhay mo. Amen? Nangingibabaw. Ako po, hindi ko po akalain yung sasabihin mo magiging pastora. Kasi kung kilala nyo talaga akong personal, ay naku po, para kami talagang hindi ako maatusan ni Mami B noon na lumabas. Kasi yung sobrang mahiyain, sobrang naku po. Pero hindi ko naman sinasabi makapal na yung mukha. Binabago ng Diyos. Knowing God's way is the key for extraordinary results. Ito kagandahan. Kapag ang mas kinukuha mo at inaalam mo ay yung paraan ng Diyos, yung plano ng Panginoon, susi daw po iyan for extraordinary results. Marami sa Bible na mga sumunod sa instruction ng Lord sa way ng Panginoon at nagtagumpay. Nakaranas ng supernatural. Pero marami rin sa Bible na hindi sumunod. Ano naranasan? Curse. Failure. Sabi, ito daw yung susi. Gusto mo maranasan yung power ng Lord. Gusto mo maranasan yung kasagutan na kung saan sa pinagpipray mo, may sagot. Gusto mo maranasan. Kapatid, may paraan ng Diyos. At yun dapat yung inaalam natin. May plano ang Panginoon. Ayan yung susi for extraordinary results. Pero kung pipiliin po natin, paraan natin palagi. Example lang, madalas nangyayari. Pag wala na po at nagkukulang na sa finances. Bombay. Uso pa bang Bombay? No? Loan. Loan na, kaya ang dami ngayon, ang dami may utang. No? Pero alam mo, halimbawa, kung pipiliin mo yung way ng ating Panginoon, ang mararanasan natin, extraordinary results. Amen? Pag may sakit, i-exercise mo yung faith mo. Pag may mga sakit sa loob ng tahanan, piliin mo yung paraan ng Diyos. God's way. Amen? Kasi yan yung susi. Hindi yung sasabihin mo, ay, iano natin ito. Ay, ipaano natin. Ay, ipaano natin. Lalo na yung halimbawa, baby. Na iyak nang iyak yung baby. Ayun pala, ang kailangan lang dumighay. Ang kailangan lang pala, mag-burp, tsaka magdiglow. Dighay kasi dito diglow, low. Yun lang palang kailangan. Tapos ikaw naman, alala ka na. Dali na natin siya sa ER. Ba't ganito nangyayari? Kailangan pala, pag-anoy mo lang, palupaluin sa likod, ganyan. Ayun lang palang kailangan niya. Dighay lang pala. Kaya lang tayo masyado nag-aalala. Kapatid, naranasan mo ba to? Extraordinary results. Kailan mo naranasan yung mga extraordinary results? Di ba nung pinipili mo yung way ng Lord? Nung pinipili mo na
Si Lord ang bahala. Sinusurrender ko na to sa Panginoon. Magugulat ka na lang. Ito po, grabe talaga din ginawa ng Lord, yung nasa bubble mix po kami. Nilid kami ng Holy Spirit na mag-pray for group. Si Pastor Jums, napunta po siya sa mga kalalakihan. So, kalalakihan na may kahalong kalalakihan. No, may halong ano. So, sabi, kinausap siya ng Lord. Sabi ng Panginoon kay Pastor Jums, may pinakita ang Lord na may paper, parang legal documents, at meron ng nakatatak na approve. Nung sinishare po niya yon sa mga men, sabi, ito sinabi ng Lord, meron dito na merong bibigyan ng legal documents. Alam mo, ang sabi ng Lord, pinakita ng Lord sa akin, approve. Approve na ba? Approve. Biglang yung isa, umiiyak-iyak na siya. Kasi lalaking. Medyo, umaano na siya habang sinasabi ni Pastor. Sabi, Pastor, meron ba dito sa niya? Pastor, sa akin yata yan, Pastor, sabi niya. Kasi yung kapatid ko na kulong, at dahil napagbintang ganito, ganyan, ganon, i-hearing, magkakaroon ng hearing, hahatulan na siya kung siya'y guilty o hindi. Pero gusto kong tanggapin yan, nasa akin na yan, sa kapatid ko yan, kasi pinagpipray ko talaga siya. Sabi ni Pastor, kung nagmi-minister sa'yo yan, pinakita ng Lord at sinabi ng Lord, approve na kung yung pinagpipray mo. Alam niyo po, 2 araw, mga ilang araw lang po lumipas, tumawag sa amin. Si Sis Rose, Pastor, may gusto pong kumausap sa inyo. Sige, ganyan. Ito, ganyan. Pastor, yung sinabi mo na pag-pray mo, Pastor, I love you. Ay, hindi pala, wala yun. Wala. Ano, Pastor, yung pinag-pray mo, ganyan. Yung kapatid ko, sabi na siya, ang tawag doon, yung hindi siya guilty. Not guilty siya. Approve po na pinalaya na siya. Ayun na po, okay na po yung papeles. Makakalabas na po siya. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kapatid, hindi naman po namin alam yun. Hindi naman alam ni Pastor na may ganong sitwasyon itong kapatid na ito. Pero that's the ordinary results kung hahayaan po natin yung way ng Diyos ang kumilos. Paraan ng Lord. Kaya lang madalas po tayo, mas gusto natin, paraan natin. If we want to experience the supernatural now, kapatid, hayaan mo at ang kunin po natin ay paraan ng Diyos. Ephesians 1:17, ano po sabi? That's the God of our Lord Jesus Christ may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, deklarahan mo, I declare spirit of wisdom sa iyo. Spirit of wisdom and revelation. Ibig sabihin, pwedeng i-reveal ng Lord sa atin yung mga bagay na hindi po natin alam. Yung mga bagay na dapat alam mo bilang anak ng Diyos. I-reveal ng Lord sa iyo, ituturo ng Panginoon sa atin. Amen. Marami po tayong hindi alam. Pero tuturuan tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tuturuan ka ng Panginoon. Tuturuan tayo ng Diyos. Kaya napaka-importante po, magtanong sa Panginoon. Amen. Mag-ask sa Lord, Lord, nalilito po ako, ano pong gagawin ko? Magbi-business po ba ako? O magaganito? Mag-aaral po ba ako? Magtatrabaho ako? Lord, ano pong gagawin ko? Mag-ask ka sa Lord. Bibigyan ka ng Diyos ng tamang direksyon. Sabi, your exploits will never exceed your intimacy. Ibig sabihin, nakabase po sa lalim ng relasyon natin sa Diyos. Nakabase doon sa lalim ng pananampalataya mo sa Lord. Nakabase doon sa gaano ka naniniwala sa Diyos. Ano yung pinaniniwalaan mo sa Panginoon? Naniniwala ka ba na kaya kang bigyan ng Diyos? Supernatural?
Naniniwala ka ba, kapatid, na wala kang pera pero mamaya lang magkakaroon ka, i-bless ka ng Lord? Sabi, it depends on your faith. Sabi, it will never exceed your intimacy. Ibig sabihin, nakabase po yan doon sa lalim ng relasyon natin sa Diyos. The deeper your roots go in your private prayer, the higher your branches will reach the public manifestation. Kapatid, pag ikaw nagtanim ng isang buto, nakikita po ba agad? Nagukay ka, nilagay mo yung seed. Nakikita po ba agad? Hindi. Paano makikita? Pag tumubo na. Kapag nakita mo at lumitaw-litaw na yung ugat, pag nagka-ugat-ugat na, makikita mo, meron na yung unti-unting lumilitaw. Amen. Kapatid, tingnan mo ito. Kung ganyan na yung mga ugat, hindi po yung paa natin, hita. Yung paa mo, ganun-ganun. Pag ganyan na yung ugat, yung mismong ugat na rin lumalabas, gaano kaya katindi yung ugat niya sa ilalim? Kung nakikita at lumalabas na pong ganyan, ganyan kalalaki, kapatid, kaya kitang-kita, yung tibay, yung tindig, yung kung anong puno ito, kita na. Bakit? Ang tindi na ng ugat niyan. May manifestation na kung anong puno iyan. Bakit? Inugat na. Tignan mo yung katabi mo kung marami na ugat. Naglalabas na ang ugat. O tignan mo yung mga ganyang ugat. Alam niyo po yung ganyan, yung roots, naku, sabi, very powerful. No? Very powerful. Na kung saan katinding lupa, kahit nga simento basta lang meron pong umano, naku, kaya niya pong anuhin. Yung breakthrough na nagagawa nito. Totoo, nangyayari po minsan yung mga ganyan. Katinding ugat. Imaginein mo kung ganito ang pananampalataya natin sa Diyos. Sabi, it depends on your intimacy sa Panginoon. Nakadepende gaano ka naniniwala sa Diyos na anong kayang gawin ng Panginoon. Yun yung mangyayari sa iyo. Yung mga ganyang ugat, ang hirap na po niyan alasin. Kailangan mo na ng mga matitinding materyales para matanggal iyan. Amen? Matanda na daw. Matanda na. No? To do great things, you need a strength that is not your own. Amen. No, na kung saan naniniwala tayo na hindi po sa lakas na meron tayo, kundi sa lakas na binibigay ng Lord sa atin. God infuses His dunamis, or sa Greek word po iyan, miracle working power. Sabi mo nga, miracle working power. Hallelujah. Sabi, into those who are ready to be used. Tanong, handa ka na bang gamitin o magpagamit sa Diyos? Tununununun. Tununununun. Ayan na. Sabi, yung makakaranas ng bagay na ito, kapatid, sino binibigyan? Sino may pagkakataon para maranasan ng mga bagay na ito? Sabi, those who are ready to be used. Yung mga taong handang maglingkod sa Panginoon. Yung mga taong willing magpagamit sa Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, willing ka ba, kapatid? Willing ka ba magpagamit sa Lord? Kasi yun yung mga tao na makakaranas ng miracle working power ng Diyos. Kaya lang, ang daming Kristiyano ngayon, hindi ready. Hindi ready. Pastora, ang dami pang ginagawa. Pastora, busy pa Pastora, marami pa akong apo. Kailan ka maubusan ng apo? Pastora, may trabaho pa ako. Pastora, nag-aaral pa po ako.
Pastor, ganito ganyan. Para naalala ko sa kainta. Sabi ko, kasi yung pinag-aralan po namin, yung end times, yung signs, inisa-isa natin. Tapos sabi, di ba nakalagay po doon, kapag na-share, na-preach ang gospel of the kingdom, no, then the end will come. Sabi ko, sino po? Ang lakas pa ng boses ko. Sino po ang magpipreach ng gospel? Pastora. Ako lang ba? Ay, opo, kami din po pala. Pastora. Kapatid, maraming tao ngayon hindi ready. Hindi nga lang yung mga unbeliever, yung mga believer Ni mag-worship, tamad na tamad. Ni ibuka yung bibig, itaas ang kamay, tamad na tamad. Lalo pa pag magpagamit sa Panginoon. Ang dami hindi ready. Susunod na lang, sa ganito na lang, sa ganito na lang, sa ganyan na lang. Kaya si pastor na rin ang head ng yaw, si pastor na rin ang head ng yumakaw, si pastor na rin ang head ng ganito, ganyan. Si pastor na rin sa finance, si pastor na rin nagpo-program, si pastor na rin naglilinis ng CR, si pastor na rin. Lahat na, bakit? Walang available. Walang willing. Ang dami natin dito, pero iilan lang po ang mga willing at ready. Yan ang totoo. Ang dami sa loob ng church. Ang daming umaattend. Pero tanungin mo. Maraming willing, pero hindi ready. Marami naman parang okay lang. Yung iba naman ayaw. Sabi, ito yung mga tao na makakaranas Kasi sabihin ng iba, ba't ako hindi ko nararanasan na ganito, ganyan? Baka hindi ka pa ready. Hindi ka pa ready magpagamit. Sabi, those who are ready to be used. Tandaan mo yan. Sino yung mga ready magpagamit? Sila yung makakaranas. I can do all things through Christ which strengthen me. Amen. Ang lakas po natin ay nanggagaling, walang iba kundi sa ating Panginoon. Amen? Sa ating Diyos. So, hindi natin magagawa yung mga bagay na supernatural na yan sa pamamagitan ng lakas lang po natin. Amen. Mauuwi yan sa mangkwepweng. Kwepweng. Kepweng. Mauuwi na lang yan sa hula-hula mo. Hindi ka mangkepweng. Amen. Kasi nagtitiwala tayo sa lakas na binibigay ng Panginoon sa atin. Pwede ba po natin, sabi ko dito, I decree that every I can't in our vocabulary is being replaced by, He can. Marami tayong I can't. Hindi ko kaya pa yan. Hindi pa ako ready dyan. Hindi pa ako pwede dyan. Hindi ko pa kaya yan. Hindi pa yata ako para dyan. Hindi pa yata ako para sa ganito. Iba na lang. Pwede bang iba? Sis, pwede ka bang magpakanta? Sila na lang po. na agad. Sinasabi pa lang Sis, pwede ka ba sa Shalom Sabi, inubo na agad. Hindi po yata ako pwede kasi parang nahulaan ko magkakasakit ako sa araw na yan. Parang nakikita ko po may lagnat ako sa araw na iyan. No? Parang, hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, breakthrough ka na kapatid. No? Lahat ng I can't na yan. No? Pinalitan na yan ng Diyos. He can. Hindi yung I can lang, kundi He can. Kaya ng Diyos. Talaga kung tayo lang, hindi natin kaya. Tama po? Tayo lang, hindi natin kaya. Pero kaya ng ating Panginoon. Kaya kang bigyan ng lakas ng loob ng Diyos. Kaya kang patalinuhin. Kaya kang bigyan ng wisdom ng Lord. Kaya kang palakasin ng Panginoon. Kaya kang bigyan ng anointing ng Diyos. He can. God is shifting you from human efforts to Spirit-led is. Kapatid, yan kasing problema. Ang nakikita kasi natin agad, kung ano yung kaya talaga nating personal lang.
yung effort na kaya lang natin. Baka bumagsak ako. Baka hindi ako tanggapin sa trabaho. Baka ganito, ganyan. Ang dami ng, baka ganito, baka, sabi mo naman, kabayo. Kasi nandun tayo lagi sa human efforts. Lagi tayo nandun sa, I can. Puro sa sarili. Kung nakatingin tayo sa kung anong kaya ng ating mga sarili. Kapatid, may shifting na ginagawa ang Lord. Sineset ng Lord yung mind natin doon sa Spirit-led. Kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa'yo. Kung anong kayang gawin ng Panginoon. May challenge, utusan mo, kapatid. May nangyayaring utusan mo. May ninakaw ang kaaway sa'yo, utusan mo na ibalik yan ng Diyos sa'yo. Amen. Baka ibalik pa ng Lord ng doble pa. Magulat ka. Amen. Hallelujah. The mandate, taking territory, action. Kailangan may action. No? Boldness, action. May mandate ang Panginoon sa atin. Tinawag tayo ng Lord at hindi po dapat tayo maging passive. Dapat tayo'y active. Sabi mo sa katabi mo, dapat active ka, kapatid. Amen? Dapat active tayo bilang mga anak ng Diyos. Hindi yung laging hindi available. Sabi mo sa katabi mo, dapat available ka. Amen. Ibig sabihin, active, kumikilos, buhay. Tignan mo yung katabi mo kung buhay pa. Salamat sa Lord. Sabi mo, salamat sa Lord, buhay ka pa. Buhay ka pa, ibig sabihin, may purpose pa ang Diyos sa buhay mo. Exploits require a take action. May sinabi na ang Lord sa'yo, ang dapat mong gawin, hakbangan. Amen. Pero hanggat hindi mo hinahakbangan, yung pinapagawa ng Lord sa'yo, hindi po mangyayari yung miracle. Like Peter, sabi dito, like Peter walking on water, the miracle is found kailan? Saan? Outside the boat. Hindi nangyari yung miracle sa loob ng boat. Kailangan niyang lumabas, sumakbang, lumabas sa boat. Hindi niya mararanasan na makapaglakad siya doon sa ibabaw ng tubig kung hindi po siya umalis sa boat. Amen. Kapatid, kailangan mo lumabas sa boat. Kailangan natin lumabas sa boat. Sa ating mga comfort zone. Sa ating tingin natin na kung anong kaya natin. Limited lang yung kaya ko. Baka ganito, baka ganyan. You need to go outside. To step out sa iyong pananampalataya. Pag hindi ka nag-take ng action, hindi mo makikita yung resulta. Tama po. Parang pag hindi ka nag-take ng exam, hindi mo makikita yung resulta unless mag-take ka ng exam. Amen? Parang pag ikaw nagtitest sa school, pag ikaw nagki-quiz, paano kung nagbigay ng quiz? Ayaw ko, natatakot ako kasi baka kung anong, ang tawag doon, resulta, anong po yung score ko. Hindi mo makikita hanggat hindi ka nag-take ng action. Sabi like Peter, si Peter, nag-walk po siya sa ibabaw. Hindi niya mararanasan yung humakbang hindi niya mararanasan makalakad kung hindi siya lumabas. Amen. Pero lumabas si Peter. Kasi may instruction ng Lord sa kanya. Anong instruction ng Lord sa kanya? Come. Come. Sumunod. May narinig, sumunod. Hear and obey. Nung narinig niya, come! Lumabas si Peter, nakalakad. Amen! Kapatid, the miracle is found outside the boat. Umalis tayo doon sa human effort. Yung sa effort natin, effort ng isipan, effort na kung, madalas kasi, alam mo yun, madalas, parang tayo, may mentality tayo na, ako na lang. Ako na to. Ako na dyan. Ako na yan. Kaya ko na yan. Akin na yan. Ako na yan. Ako na gagawa dyan. Ako na dyan. Ako na dyan. Ako.
No? Kaya minsan nakakalimutan natin, si Lord naman. Pakinggan mo instruction ng Lord. Si Lord naman. Exploits require taking action, stepping out in your faith to do what other deems impossible. Kahit na parang sinasabi ng mga tao, imposible. 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 Si Brother Jan nga, kinikwento ni Brother Jan. Di ko nga po alam kung ako'y makakapasa sa board exam o hindi. Nag-pray na lang po ako talaga, pinagkatiwala na sa Lord. Kasi sobrang hirap sabi na. Ang hirap talaga. Pero nakapasa. Amen? Hallelujah. Nakadepende yan doon sa intimacy. Yung faith mo sa Lord. Ano bang kayang gawin ng Diyos sa'yo? Hindi yung kung ano yung kaya kong gawin. Anong kayang gawin ng Diyos para sa'yo. Sabi po sa John 4:12, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. Tandaan mo yung verse na ito. Sabi, sino man yung maniwala sa akin, the works that I do, he will do also. Yung ginawa ko, sabi niya, magagawa din nila na mga naniniwala. May mga naniniwala po ba dito sa Lord? May mga mananampalataya po ba dito sa Lord? Amen. And greater works than this, He will do. Wow! Hindi po sinabi dito na mahigitan mo pa ang Diyos. Kundi pwedeng mas matindi pa yung mararanasan mo sa mundong ito. Pwedeng patindihin pa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon. Because I go to my Father. Sabi ni Jesus. Kasi pupunta na ako sa langit. Pero lahat ng mga ginawa ko, magagawa nyo ring mga naniniwala sa Lord. Wow! Binigyan tayo ng Lord ng authority na kung ano yung ginagawa niya, kung anong meron siya, ibinigay din po niya iyon sa iyo, sa atin. E tanong, ano kinakatakot mo, kapatid? Ano ikakatakot natin? Yung pag-share ng word, ikakatakot mo ba? Si Lord din ang gagawa dyan at kikilos dyan. Amen. Sabi, greater works. Pwede mo pang maranasan than this, sabi ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. You are authorized for greater works. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are authorized, kapatid. Sabi, you are authorized for greater works. Sinabi ng Lord, those who believe in me, the works that I do, He will do also. Gagawin din ng Diyos sa iyo. Gagawin din ng Panginoon sa atin. Amen. This is not just for pastors. Hindi lang po para sa aming mga pastor. Amen. This is for the marketplace, sa school, and the home, for us, for you. Sa ating lahat. Amen. Pastora, matanda na po ako. Kapatid, wala pong edad. Pastora, bata pa po ako. Pastora, wala po. Kasi sabi ng Lord, you are sa lahat ng mga naniniwala. Amen. Sa lahat ng mga nananampalataya. That's why you are authorized for greater works. Amen. Kaya kung may crisis man na nangyayari, kapatid, you are authorized for greater works. Palakpakan natin ng Diyos. The results, ano pwede mangyari? Signs, wonders, and visibility. Makikita may manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Makikita sa iyo. True believers are accompanied by supernatural signs that confirm God's word in their lives. Kapatid, ito maganda. Hindi lang yung sinasabi mo, yung word ng Lord, kundi nakikita yung word ng Lord sa'yo. Hindi mo lang sinasabi
o naririnig sa'yo yung mga pangako ng Diyos, kundi nangyayari din sa'yo. Amen? Nangyayari yung pangako ng Lord na fulfill. Parang naalala ko, sabi ko talaga, kasi sinabi ng Lord, magkakasasakyan. Nung time na noon pa, kay pa lang yun, kay Promise. Kaya Promise siya. Isang gabi, sabi ko, Lord, nasa pintuan pa ako, Lord, kung kami po'y bibigyan nyo na at natanggap na namin yung sasakyan, saan po kaya namin ipapark dito? Sa court, pwede sana sa court. Ayan, ganyan. O kaya dito, o kaya sa tapat. Nagaganon-ganon po ako. Kinakausap ko ang Diyos. Eto na, kinabukasan, may tumawag, Pastora, kunin nyo na yung sasakyan nyo dito. May nagbigay sa inyo ng sasakyan. Oh, palakpakan natin ang Lord. Pero mo, gabi nagaganon lang ako na, saan ko kaya ipapark dito yung namin ipapark? Kapatid, walang imposible sa Diyos. We should have the mind of Christ. Pwede natin sabihin, magkakasasakyan ako by our efforts. Pwede kang magtrabaho ng magtrabaho, sa isang araw, 10 ang trabaho mo. Ang tindi. Pwede kang mag-human efforts, yung effort mo lang, ay sige, kaya mo bunuin yan para magkasasakyan Pero alam mo, ina-encourage ko po kayo, gusto mo ng blessing ng Lord, may pinagpipray ka, pagkatiwala mo sa Lord. Hihintayin mo na lang, magugulat ka, may extraordinary result ang Diyos. Nagkasasakyan po kami, yung time pa na, walang trabaho si Pastor Jums. No? Yung parang imposible. Talagang imposible. Naalala ko pa noon. Nag-drawing ako, sabi ko, Lord, gusto ko po magkaroon ng laptop, yung Apple, din-drawing ko pa. Biglang may nagbigay sa akin. Hindi ko naman po yung sasabihin na sinabi ko dito, Si Lord, walang imposible po sa Diyos. Amen. Kaya huwag kang matakot kung wala ka pang mahugot. Manampalataya ka sa Lord. Amen. Season of supernatural exploits. Amen. When you do exploits, you become a sign and a wonder. Ikaw mismo yung sign. Ikaw mismo yung wonder. People will see your life and recognize that the only God could have done this. Nakikita sa'yo. Ikaw yung nagdi-display. Ikaw yung nagiging model. Ikaw yung nagiging model ng kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Panginoon. Expression of His goodness. Isaiah 8:18. Basahin po natin. 1, 2, 3, 5. Behold, I and the children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts. Sabi, ikaw, tayo, binigay ng Lord for signs and wonders. In Matthew 19:26, basahin po natin. But Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Na kung saan makikita, sino ba yung Diyos nito ni Sister Gemma? Sino ba Diyos ni Sister Esther? Walang ibang makakagawa ng mga nararanasan nila, kundi ang tunay na Diyos lang. Amen. Ganyan yung mga reaction ng mga tao, mga hindi naniniwala, nung nakita nila. Ayan na. Si Elijah. Amen? Grabe yung ginawa. Katinding battle, yung quest. Yung mga, yung kay Baal, lahat. Sinaktan na nila yung kanilang sarili. Binuhin mo, sinaktan na nila yung kanilang mga sarili para lang, apuyan, na tinatawag nilang Diyos nila. Anong nangyari? Wala pong nangyari. Nang-aasar pa si Elijah. Baka tulog yung Diyos nyo. Sige. Noong time na ni Elijah, na po? Sige, dagdagan nyo pa ng tubig. Buhusan nyo pa ng tubig. Talaga naman. Sige pa, buhusan nyo. Sabi ng mga tao, imposible na yan.
Imposible na yan. Pero ano nangyari? Nung tinawag niya ang Panginoon, kapatid, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen. Palakpakan natin ang Lord. You are becoming a living model of God's goodness. Sabi mo sa katabi mo, model ka ni Lord. Diba yung mga model? Halimbawa, model ng ano bang brand? Model ka ng bench. No? Halimbawa, model ka ng bench. Blouse. Anong gagawin ng mga model? Susutin po nila yon. Iano nila yon, ipagmamalaki nila. Papakita nila kung ano ba yung quality nung kanilang minomodel. Amen. Pag model ng brand ng cellphone, kailangan yun ang gamit nila, lalo pag nasa labas sila. Sa mga kontrata, ganun yun. Kasi mamaya, ang minomodel mo, Oppo. Tapos ang gamit mo, iPhone. Naku po, sabi, you are becoming a living model of God's goodness. Kaya po tayo, ambassador ng Diyos, kalangitan. Ang minomodel natin, walang iba kundi si Lord. Goodness ng Panginoon. Your victory will be so undeniable that even your critics will have to acknowledge the hand of God. Kahit daw yung mga taong galit sa'yo, inis sa'yo, naaasar sa'yo, sabi maging sila, magpapatunay. Aba, kamay na yan ng Diyos. Kilos na yan ng Panginoon. Yung alam mo yun, wala na ako dyan. Si Lord na yan. Amen. Madalas po yan ang testimony ko, parang, alam mo yun, di na po namin alam si Lord na ang kumilos dyan. Amen. Kita mo itong taong ito. Sino po iyan? Lion yan, pastora. Sa baba po, mayroong tao. Si Daniel. Si Daniel, the model of excellence and divine favor. Despite being a captive in Babylon, alam natin kung anong buhay sa Babylon, lalo na kung sila'y Kristiyano. Despite being a captive in Babylon, Daniel's excellent spirit, siya po'y tinawag at merong special na pagkakilala, minention sa kanya doon sa Bible, na meron siyang excellent spirit. Wow! Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, I declare na magkakaroon ka ng excellent spirit. Hallelujah! Daniel's excellent spirit and commitment to prayer led to great political and spiritual promotion. Kapatid, hindi lang po spiritual, even political. No? His exploit was maintaining faith in his strange land and experiencing supernatural deliverance from the lion's den because he trusted his God. Ang tindi na nangyari dito kay Daniel. Sino pa po? Sino to? Si Goliath? Si David po. Si David. The model of courageous identity. David defeated Goliath because he knew God as a covenant keeper who loved him. His life demonstrates that knowing you are beloved by God removes the fear of giants. At hindi by his being a man after God's own heart or being beloved ng Diyos, naaalis daw po yung fear of giants. Kaya kapag tayo intimate sa Panginoon, di ba sinabi kanina, yung mga takot-takot natin inaalis. Sa problema, sa mga nangyayaring kahirapan, inaalis. Amen. He is the model of courageous identity. Sino naman ito? Halaman po, may tao din dyan. Yan yung burning bush. Si Moses, the model of leadership and deliverance. Kung ikaw ay leader, kapatid, Moses performed the exploit of leading 3 million Israelites out of bondage. Alam niyo po, sabi ko nga, hindi madali yung naging buhay nito ni Moses. Kasi bansa yung kanyang nililid.
na hindi po yung sasabihin mo na na tara po, ganito ganyan, mag-zoom tayo. Hindi. Talaga po, ini-imagine ko nga yung pag nagsasalita siya, di ba yung pag nagsasalita siya sa dami pong yun, hindi naman po yung sasabihin mong nakikinig at tahimik. Yung mga Israelites, puro nga po reklamo nga sila habang nagsasalita siya. Sabi ko, ini-imagine ko, naku, binigyan to ng Lord siguro ng mic, mega mic to sa niya, anointing. Baka ang boses nito, yung mga kapatid. Kasi hindi pwede yung sasabihin mo mga boses, ipis. Narinig niyo na ba boses sa ipis? Kasi ganun daw sinasabi. No, imaginein mo siguro ang boses nito ni Moses Ito ang sinasabi ng Panginoon. Yung alam mo yun, yung talagang maririnig ng lahat. And I believe, boses na ng Diyos yun. Sabi, Moses performed exploit of leading 3 million Israelites out of bondage. His secret was a deep desire to know God's way rather than just His miracles. Amen. Sino pa to? Isa pa, si Joseph. The model of integrity and strategy. Matalinong tao. Joseph transitioned from slavery to governor by remaining faithful to God's holiness. His exploits was preserving an entire generation through divine wisdom and management. Meron siyang anointing pagdating po sa management. Pero nananatili po yung spiritual niyang buhay, yung integrity niya. Hindi po nawala, kaya sinasabi is the model of integrity. Amen. Yung mga taong to, hindi po madadali ang hinarap sa buhay. Gideon. Alam natin, naging buhay ni Gideon, the model of supernatural victory with only 300 men. Binawasan ng Diyos. Pero ang kakalabanin po nila ay sabi nga, vast. Napakadaming kakalabanin po nila. Gideon achieved an outstanding victory over vast hordes of pagan enemies by following God's specific instruction. Kilala po siya sa kung saan sumunod sa specific instruction ng ating Panginoon. Kahit nasasabihin mo, sinabi ng Lord sa kanya, yan na lang, yung 300. Daming instruction ng Lord sa kanya. At marami pa po. Iilan lang itong mga taong itong mga ginamit ng Lord, naging model ng kalangitan, ng faith, ginamit ng Lord. Kapatid, ito na sunod. And the next is you. Ikaw na. Sabi mo sa katabi mo, tayo na sunod. In this generation, ikaw naman ang gagamitin ng Lord. Tayo naman ang gagamitin ng Panginoon for supernatural exploits. For His kingdom. Amen? To advance His kingdom for His glory. Amen? Hinahanap niyo yung mukha niyo. Late kasi. For greater things. Hallelujah. Sino na sunod? Ikaw na, tayo na. Ang gagamitin naman ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you po, Lord. Pwede ba sabihin mo lang, thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Itong mga man and woman of faith na ito, in this generation, kapatid, ikaw naman. Ito yung pinili ko kasi may kasamang mga bata. Kasama po sila. Hindi sila yung generation para sa future, kundi para po ngayon. Amen. Thank you po, Lord. Let's pray. Lord God, kami po'y nagpapasalamat, O Diyos. Kasi naniniwala po kami, pinili niyo po kami. Tinawag niyo po kami, Lord God. Panginoon, salamat po. At ang bawat isa sa amin ay magpapatuloy. Ang bawat isa sa amin ay lalakad ng naaayon po sa inyong kalooban. Bawat isa sa amin, O Lord, kinukumit po namin ang aming mga sarili sa inyo.
Patuloy po kayong maghari, manguna. Salamat po, Lord God. We give you all the glory and praises, O Lord. Panginoon, ito pong aming buhay ay para po sa inyo. Di po ito para kami magmalaki, O Diyos. Di po ito para kami po yung maging mayabang, maging mataas, O Diyos. Hindi po. But to advance your kingdom, Lord God. Magawa ang kalooban niyo po at maitaas po kayo sa aming mga buhay, Lord. Salamat po. Salamat po. Anoint us, O Lord God, sa aming pong paglakad, sa aming pagsunod, sa aming pagpatuloy, O Diyos. I-anoint niyo pong bawat isa sa amin. Huwag po mawala yung eagerness, yung passion, O Diyos, sa pagsunod po sa inyo. Sa kabila na marami pong kaming ginagawa, maraming kailangang ayusin, kailangang harapin. Lord, still, mananatili po kaming maglilingkod sa inyo. Mananatiling ikaw po ang una sa aming mga buhay. Salamat po, Lord. Purihin ka sa pangalan ni Jesus.